Magtutulungan ang ASEAN countries para matugunan ang kakulangan sa pagtugon sa kalusugan ng mga persons deprived of liberty. Ang iba pa sa sentro ng balita ni Luisa Erispe. Live, Luisa. Clazel, sa kauna-unahang pagkakataon, ang Pilipinas ang nanguna sa ASEAN Regional Correctional Conference na isinasagawa ngayon dito sa Palawan. Ibinida naman ng Department of Justice at ng Bureau of Corrections ang mga hakbang o reforma ng gobyerno para ayusin ang mga piitan sa bansa. Pagsisiksikan, kakulangan sa pagtugon sa kalusugan ng mga persons deprived of liberty at iba pa. Yan ang mga problema sa mga piitan sa Pilipinas, gayon din sa iba't ibang mga bansa. Kaya naman ngayon sa ikalawang ASEAN Regional Correctional Conference, magtutulungan ang ASEAN countries, partikular na ang Thailand, Indonesia, Singapore, Brunei, Darussalam, Cambodia, Vietnam, Laos, Malaysia at Timor-Leste para tugunan ang problemang ito. I acknowledge that we have significant challenges in the Philippines, particularly in terms of prison management. Our correctional system struggles with severe budget constraints affecting the basic needs of inmates, issues of criminality, drugs, institutional corruption, and the pressing need to enhance the competence and professionalism of our prison officers. Isa naman sa pag-uusapang solusyon ay prisoner exchange sa pagitan ng mga ASEAN countries. Ang sistema nito, kung may nasintensyahan na Pilipino sa ASEAN countries, sa Pilipinas na lang kukumpletuhin ang kanyang sintensya. Tulad ng ginawa kay Mary Jane Veloso na iniuwi sa Pilipinas para tapusin ang kanyang sintensya. Maaaring ito rin naman ang gawin sa mga dayuhan na nasintensyahan sa Pilipinas at sa sariling bansa na rin nila tatapusin ang kanilang hatol. Bawa, may Pilipino na nakakulong sa Indonesia o Malaysia, meron tayong prison, hindi naman exchange o prison na hindi naman prisons pa, parang way of giving or iba Pilipino commits a crime in Indonesia is sentenced, but this sentence will be served here in the Philippines. Isa rin sa solusyon ng Pilipinas ay ang planong pag-isahin naman ang prison system sa bansa. Pagsasamahin na ang Bureau of Jail Management and Penology at BUCOR at pag-uusapan na rin na iisa na ang magmamando kahit sa mga provincial jails. Kasi ang utos ng ating mahal na Pangulo, which our Secretary of Justice is now pursuing, is a unified penology and correctional system. Aminado naman ng DOJ, malaki pa ang problema ng bansa para maayos ang mga kulungan, pero naniniwala sila na malaki rin ang pinagbago sa prison system ng bansa. Katunayan, sa New Bilibid Prison pa lang, mula sa dating 350% na congestion rate, bumaba ito sa 240%. To remain very optimistic, most especially considering that the present administration has made prison reform a key part of its campaign on compassionate justice. We have a long way to go, but I firmly believe that we are on the right path that will positively impact our country and society as a whole. Clazel, magtatagal naman itong ASEAN Regional Correctional Conference dito sa Palawan hanggang sa Lunes at inaasahan ngang marami pa silang pag-uusapan. May mga plenary sessions kung saan mag-uusap-usap yung mga delegates mula sa iba't ibang bansa para nga matugunan yung mga problema sa mga piitan. Kanina nga sa pagsisimula ng programa ay napag-usapan dito na hindi lang talaga sa Pilipinas ang problema pagdating sa mga kulungan, kundi pati na rin sa iba't ibang bansa, hindi lang sa ASEAN kundi pati na rin sa Europa o sa iba pang rehiyon sa mundo. Kaya naman ay pipilitin nila na maisaayos ito at pinakapag-uusapan nga rin dito ay ang kapakanan ng mga persons deprived of liberty. Clazel. Maraming salamat, Luisa Erispe.